Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko Anong puta naman? Bakit ang hilig nyo naman na ganyan, mga DDS? Ano? Ang hilig po ng mga DDS, mga boss chipamo, sir, yung tipo bang sasabihin niya, ngayon, ibubuko na natin. Tapos kapag yung mga ebidensya na sa susunod na mga araw na bigla. Oh. lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon Sir, lapagan mo ng ebidensya, hindi pwede yung sasabihin lang tapos maniniwala na kami. Lapag ng ebidensya agad. sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa Sabi ni Ma'am Annalyn Ando, bakit sa ibang araw pa? Now na, pakita mo na. Baka wala pong ebidensya. Di ba? Pati si Lucky, dinamay pa, sabi ni JJ Ba. anim na distrito ng Batangas, Hindi kasi kapag kayong sa sitwasyon nitong si Lebiste, mga kababayan, talagang ganyan na bahala na, wala nang inaano yan. Wala nang iniisip po yan. Ang importante, malusutan ho, mga kababayan, yung kanyang issue. Damay-damay na, gagawa na ng paraan, wala nang kinatatakutan nan, mga boss chief, mo sir, maniwala ho kayo, importante, mailusot niya yung kanyang sarili. sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 Ebidensya boy. elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para Nok na puta, pinagmalaki talaga ni eto, ipakita ho ulit natin mga kababayan yung kanyang picture na ibinahagi. Talaga ipinagmalaki pa mga bossing, yung AI. Oh, talaga ipinagyabang pa ho mga kababayan yung AI. Oh, meron pa nga isang picture May pinakita pa si Lebiste na isang picture. Yung wine glass, yung ganyan, nakikita nyo straight yung kanya, patabi, pa ganun, parang natutunaw yung wine glass. Talaga ipinagyabang mo pa itong AI mo, ha? Talaga parang may saltik yata itong bata na ito Tuloy mo! hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Kong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Okay. Lapagan mo kasi kami ng ebidensya, boy. Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materials kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Go Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto?
Ito Ayan. Sige. Paliwanag mo sa amin, ha? Paliwanag mo sa amin kung bakit si Garjola ang gumastos, kung totoo yan, no, ng 1 billion pesos sa mga rekto. Sige nga, paliwanag. ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aning dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na magpartner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaari. Alam nyo, mga kababayan, kung kailan lang to, no? Tingin nyo po ba lalapit pa yung isang Ralph Recto sa ganitong tao kung alam niya na ganito yung ugali nitong Lebiste? Sabi ni Romel, Tabangay, napakasinungaling din niyang si Lebiste. Brad, paninira lang yan. Yun din ang pinapaniwalaan namin. Kumbaga, hanap pang cover doon sa kanyang issue. Uulitin ko, ang tingin ko dito, hanggat hindi po nakaklaro, nakiklear ni Lebiste yung kanyang problema doon sa kanyang solar-solar, patuloy na maghahanap to ng bibiktimahin po na paniniraan o sisiraan para ma-divert yung issue doon sa tao na kanyang sinisiraan, no? Kasi naman, yung issue niya, 24 billion ba naman ho, mga kababayan? Oh, ang saklap nun, di ba? Yung pinapabayaran sa kanya. Nakita nyo, yung kay yung Yusek Cabral, nasa na yung Cabral files niya? Wala na? Hanapin natin ulit sa kanya, balik natin sa kanya. Boss, nasa na yung Cabral files ulit na ipinagyayabang? Wala na. Di ba? Kailan kaya babayaran yung penalty ni Solar Boy? Sabi, ni Vindicated. Ewan natin sa kanya. Sa kanila. Tanong natin sa nanay niya. San, yung 20, magkano? 24 billion ho, mga kababayan. Ang saklap nun. Oh. Siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin, mismo ni Secretary Recto, na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo Si Roque yata parang ganyan daw yung gawain dahil 'di ba si Roque merong kaso na land grabbing. man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging kontraktor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Wag po kayong mainip mga kababayan. Yung kasunod po nito, yung pagkahaba-haba po na sagot ni Ralph Recto, mga boss chief amo sir, dito kay Leandro Lebiste. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Boss, puro lang paratang yung sinabi mo, wala ka ipinakitang ni isang ebidensya. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, sumasakit ulo ko sa boses ni Lebiste. Nandiyan na din po si Ma'am Elena Garcia. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos. Dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan.
At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat Maglalabas ka na ebidensya kung hindi kung totoo yung mga sinasabi mo. Pero kung hindi totoo talaga yung sinasabi mo, mananatiling ganyan lang yan. Puro ebas, alaws ebidensya. Di ho ba? tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Sanale, boss. Para naman kaming gago niyan. Ano po? Gusto mo sumagot agad. Gusto mo maniwala kami agad. Nagsalita ka ng ganyan. Pang ilang beses ko na yata sinabi, pangatlo, pang-apat. Lapagan mo kami ng ebidensya bago pag-usapan muna yan. Kung walang ebidensya, mananatiling chismax yan. Di ba? Garjola ay kaibigan lang ba o funder din? At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga Sabi ni Rose Isidro, o bakit si Yusek Castro? Wala lang. Maisama lang, maisabit lang. Oh. natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may dalawang kasong plunder sa Ombudsman. Oh. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Sino naman? Sino yan? Si Recto din yan? Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, Uy, putangin ng to, oh. Hindi man lang sinabi kung, pasensya na ho mga kababayan ha, hindi man lang sinabi o paliwanag doon sa binomba yung sasakyan. Ang gago yata to talaga. Para tayong ginagago nito, ano? Magsasalita, hindi lingid sa inyong kaalaman na binomba yung sasakyan ng ganito. Hinihintay ko kung ano yung kasunod eh. Tapos wala lang. Ganun lang. Pasensya na ho, napamura tayo. Expression lang ho yun, mga kababayan. Ano? Si Raulo daw, sabi ni Lonely TV, si Raulo yan. Oh. Walang paliwanag, basta nagsabi na lang, hindi lingid sa ating kaalaman na binomba yung sasakyan. Oh, tapos wala na. Ganun lang. nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola. Naku, pati yan na. Sige. Lapag ebidensya, anak ng putik na, haba na, 20 minutos na yata namin kayong pinapakinggan, boy, oh. Na ang isang humaharap Sabi ni Vindicated, pati DOE. Sabi, oh. Eh, di ba yung nanay niya nga, galit na galit, kay Secretary Garin, mga bossing? Oh, galit na galit doon sa DOE Secretary, di ba, si Legarda? Oh. Tingin nyo kung bakit galit yon. Oh, ano ang pinaghugutan yon? Baka yung 24 billion. Di ba, Bea Beltran? para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bukis o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan.
Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga Recto. Maraming salamat po.